Ika-62 kabanata. Ang nakaraan tinanggal na ni Master Gui Myeondok ang pamaypay na nakatakip sa kanyang muka. Sinabi nito sa mga sumusunod sa kanya na siya daw ay pumunta sa tamang lugar. Sa pagpapatuloy, nagulat ang isang ito nang makita niya ang muka ni Master Gui Myeondok. Nagkatinginan sila at si Master Gui Myeondok ay ninitian ang mga sumusunod sa kanya. Nanlaki ang mata sa gulat ng taong ito at sinabi sa kanyang isip na ang tao daw na ito. Pinigilan ng ibang kasama niya at sinabi sa mga ito na sila daw ay umatras. Humingi ng paumanhin at yumuko ang may bitbit na espada. Habang nakayuko ay sinabi nito kay Master Gui Myeondok na parang may sakit daw talaga siya. Patawarin niya daw sila sa kanilang pagkakamali. Nagulat si Master Gui Myeondok sa tugon sa kanya ng mga ito. Sinabi ng lalaking iyon na maling impormasyon daw ang ibinigay sa kanila ng batang iyon. Lumingon na ito sa kanila at sinabihan ang mga kasama na sila daw ay babalik na. Ito pala ay ang Crazy Berserk Leader. Isa sa 100 Murim Gosus. Isa lang siyang normal na manggagawa, pero habang nababaliw siya kapag umiinom, iniisip ng mga tao na siya ay mula sa isang masamang sekta. Pero, kapag hindi naman siya lasing, sobrang galang at kalmado. Papaalis na ang mga ito habang tinitingnan ito ni Master Gui Myeondok. Napatigil sa paglalakad ang leader nang biglang sinabi ni Master Gui Myeondok na gusto daw niyang makita ang taong ito na tinatawag na Ash Tree. Gagabayan daw ba nila siya sa kanya? Bumaling ng tingin at sinabi sa kanya ng lalaking leader na makinig daw siya ng mabuti lalaking mukhang may sakit. Itinaas ang espada at sinasabi na kung ayaw daw niyang hindi tinuloy ang pagsasalita imbes, ay itinusok ang espada sa lupa at lumiliwanag ang mga mata. Seryosong tinitigan siya ni Master Gui Myeondok. Naglalabas ng aura at sinabi ng leader ng Crazy Berserk kay Master Gui Myeondok na maari daw itong mamatay nang walang nakakaalam tungkol sa kanyang kamatayan kaya naman ay tumigil na ito. Lumipas ang ilang saglit ay makikita ang muka ng taong ito na puno ng bukol sa muka. Nakaluhod ang taong ito na nagdurugo ang ilong at ang mga kasama nito ay nakahandusay sa likod niya. Ang isa nitong kasama ay nakatuwad at ang pamaypay na gamit ni Master Gui Myeondok ay nakatusok sa puwet nito. Habang nakaluhod ang taong ito ay sinabi ni Master Gui Myeondok na sasabihin daw niya ulit sa kanya. Tinitigan ng matalim ni Master ang taong nakaluhod at sinabi na gabayan daw siya papunta kay Ash Tree. Nagtanong ang taong nakaluhod at sinabi nito na pwede daw ba niyang malaman kung ano ang dahilan kung bakit niya hinahanap ito. Tumugon naman si Master Gui Myeondok na ito raw ay ang matagal na niyang kaibigan. Makikita na bilog ang buwan ang mag-ina na ito ay natatakot. At isang matanda ang nakaupo sa sahig na mukhang lashing. Naglalakad pala sila Master Gui Myeondok at sila ay pinagtitinginan ng mga tao. Habang naglalakad sila ay tinanong ni Master Gui Myeondok ang leader ng Crazy Berserk na ngunit kailan naging miyembro ng asosasyon ng Hao ang pinuno ng Crazy Berserk. Nagulat naman ito sa tanong ni Master Gui Myeondok. Ang Hao Association ay binubuo ng mga taong mula sa mababang uri ng lipunan at higit pa sa isang ahensyang pangkalakal na nagbebenta at bumibili ng impormasyon sa halip na isang asosasyon. Kung sasabihin natin na ang sekta ng pulubi na binubuo ng mga pulubi ay mayroong impormasyon ng araw, sinasabi ng mga tao na ang asosasyon ng Hao ay may impormasyon ng madilim na gabi. Humawak sa ulo ang leader ng Crazy Berserk at pautal-utal na sinabi kay Master Gui Myeondok na nanatili lang daw siya doon para bayaran ang utang na loob niya kay Ash Tree. Tumugon na sinabi ni Master Gui Myeondok na ganun ba. Nang makarating na sila sa pintuan ng bahay, ay sinabi sa kanya ng leader ng Crazy Berserk na siya na daw ang mauna. Sumilip ang bata sa pintuan at sinabi nito na nakabalik na daw pala siya. Ito pala ang bata na nagsilbi kanina kay Master Gui Myeondok. Nagtataka ang bata kung bakit silang dalawa ay magkasama. Tinawag ni Master Gui Myeondok ang bata at sinabi nito. Napagbabayarin daw niya ito sa pagtangkang pananakit niya sa kanya. Pinagpawisan at nagtayuan ang mga balahibo ng bata. Pagkatapos ay ninitian ni Master Gui Myeondok at sinabi nito na yun lang daw ang gusto niyang sabihin sa kanya. Sinabi ng leader ng Crazy Berserk na ihanda ang tagapagdala na kalapati na magpadala ng sulat kay Ash Tree. Nagulat ang bata at nagtanong pero bakit daw? Hindi daw ngayon ang araw para magpadala sa kanya ng ulat. Sinabi ng leader ng Crazy Berserk na dahil ito. Hindi na nakapagsalita ito nang sabihin ni Master Gui Myeondok na may hinahanap daw siyang isang tao.
Sinabi sa kanya ng bata na ito ay dapat na isang kahilingan para sa How Association. At sinabi pa ng bata na hito daw ang mga dokumento para fill-upan niya para gumawa na sila ng kahilingan. Ngumiti ito at tumingin sa father si Master Gui Myeondok at sinabi na hindi na daw kailangan ang dokumento o kaya naman ay ang kalapating tagapaghatid. Sinabi ng bata sa kanya na ano daw ang sinasabi nito. Naglakad habang sinasabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na may kasabihan daw na sa ilalim ng lamparang madilim. Ang ibig sabihin nun ay ang sitwasyon kapag ang isang bagay ay nasa harap mismo ng ating mga mata, ngunit hindi natin ito makita. Lumapit sa father at kinapa ito at inilagay ang kanyang palad dito. Nagtataka ang dalawa sa ginagawa ni Master Gui Myeondok. Tumitig sa father mula sa kanyang palad ay may lumiwanag. Ang pader na hinahawakan ng palad ni Master Gui Myeondok at unti-unti na nawawasak. At ilang saglit pa ay nawasak na ito at makikita ang isang tao na nakaupo sa bangko. Sinabi sa isip ng leader ng Crazy Berserk na pati daw yung pader ng building sa kabilang side na basag. Ito ay dapat na ang pamamaraan na catching a cow while hitting the mountain. Mula sa ginawang butas ni Master Gui Myeondok ito ay naglakad patungo sa taong nakaupo sa bangko. Sinabi ng taong nakaupo sa bangko na parang napansin daw nito ang presensya niya. Siya daw talaga ay may matalas na pakiramdam. Naglakad si Master Gui Myeondok habang sinasabi na ang tagal na daw nilang hindi nagkita. Lumingon ang tao na nakaupo sa bangko. At nakangiting sinabi ni Master Gui Myeondok ang pangalan nito na si Black Sweet Olive. Lumipat ang eksena kung saan bilog ang buwan at si Namong Mae ay may binabasa na ang nakalagay dito ay may aasikasuhin lang daw siya na dapat gawin. Kaya aalis lang daw muna siya ng saglit. Huwag daw laktawan ang pagsasanay dahil lang wala siya roon. Makikita si Namong Mae na nakaupo at sinasabi na napakaseryoso daw talaga ni Master Gui Myeondok. At sinabi pa niya na inutusan niya lang daw siya na mag-practice gamit ang parehong enerhiya na nakangiting nakatitig sa kanyang binabasa. Tinago na niya ang sulat sa looban ng kanyang damit pagkatapos siya ay nagpapainit na ng katawan. Habang sinasabi na ang una niya daw na gagawin ay ang reverse flow dahil ito daw ang unang hakbang. Ang susunod daw na hakbang ay gumagamit ng pareho. Lahat ng ginagawa daw niya sa ngayon ay isang paghahanda para sa pag-aaral ng pamaraan ng pagbaliktad. Naghahanda na si Namong Mae at nakatikom ang kamao na nakakrus sa harapan ng kanyang katawan. Biglang may napansin siya sa kanyang likuran at biglang siyang humarap dito at sinabi niya na sino daw ang naandyan. Mabilis na sumugod ito kay Namong Mae at ito pala ay ang kanyang panganay na kapatid na si Namong Il na sinasabi nito sa kanya na marami mga bagay pa daw silang dapat pag-usapan, di ba? At dito na po nagtatapos ang ika-62 kabanata. Ika-63 kabanata. Ang nakaraan. Sinabi ng kanyang kuya kay Namong Mae na may mga bagay pa daw silang dapat pag-usapan habang pasugod ito. Mabilis na naharang ni Namong Mae ang ginawang suntok ng kanyang panganay na kapatid na si Namong Il. Nagtatakang tinitigan niya ito at sinabi niya sa kanyang isip na Big Brother. Isang nag-aapoy na suntok na naman ang pakakawalan ni Namong Il. Pagkatapos ay pinaulanan niya si Namong Mae ng mga suntok na dinepensahan ni Namong Mae ang lahat ng iyon. Nahihirapan si Namong Mae sa pagsalag ng mga suntok na pinapakawalan ng kanyang panganay na kapatid. Nagulat si Namong Mae nang tinawag siya ng kanyang kuya na si Namong Il. Nag-aapoy ang mga kamao nito at sinasabi na hindi daw niya ginagamit ang makalangit na malaki at malawak na pamamaraan ng Namong family. Nagipon ng enerhiya sa katawan ang kanyang kuya at humakbang ito na ikinagulat ni Namong Mae. Pagkatapos ay makikita si Namong Mae na tinamaan ng ginawang pag-atake ng kanyang kuya. Sa lakas ng enerhiya na tumama kay Namong Mae ito ay napaangat sa ere. Nagugulat pa rin si Namong Mae habang nasa ere at tumutulo ang laway nito. Nang biglang mabilis na tumalon ang kanyang kuya at mabilis na nakapunta sa taas ni Namong Mae upang sipain pababa. Habang sisipain niya si Namong Mae, ay sinasabi niya na kung hindi daw niya ginagamit ang teknik ng pamilya nila, anong teknik daw ang ginagamit niya ngayon? Nilagyan ng enerhiya ni Namong Il ang kanyang paa at mabilis na pinatama ito kay Namong Mae. Si Namong Mae ay mabilis na bumagsak sa gitna ng training ground. Habang bumababa ang kanyang kuya sa taas, si Namong Mae ay walang malay at sa lakas ng pagkabagsak nito ay nawasak ang training ground.
Sinabi sa kanya ng kanyang kuya na si Namung Il. Na dahan-dahan daw niyang tatanungin sa kanya ang mga detalye sa sandaling makauwi sila ng kanilang bahay. Inapakan si Namung Mai ni Namung Il sa kanyang katawan at sinasabi nito habang nakadapa pa ito na mas makakabuti daw sa kanya na kung sasabihin niya kay Gurong Gui Myeondok na nababalik daw siya sa kanilang tahanan. Nahihirapan na sinabi ni Namung Mai na ayaw daw niyang umuwi. Pagkatapos ay ginamit na ni Namung Mai ang both sides operation sanhi ng pagbabago ng mga mata nito. At makikita ang dantian niya. Habang nakatapak pa rin ang kanyang kuya sa kanya si Namung Mai ay naglalabas ng magkaiba na enerhiya. Tinitigan siya ng kanyang kuya at sinabi sa isip niya na paano daw magkakaroon ng dalawang ganap na magkaibang enerhiya sa parehong oras. Biglang nagkaroon ng pagsabog na ikinaatras ni Namung Il. Sinabi pa niya sa kanyang isip na ano daw ang ginawa ni Teacher Gui Myeondok sa kanyang bunsong kapatid. Mula sa usok ay unti-unti na naaninag si Namung Mai. Nanlaki ang mga mata ng kanyang kuya nang makita ito. Si Namung Mai pala ay naglalabas ng magkaibang enerhiya sa kanyang magkabilang kamay. Nakakagat sa labi si Namung Mai na gumagawa ng pagsugod na Heavenly Sword Art First Stance. Mabilis na sumugod si Namung Mai at ang ginawa niyang atake ay Twin Dragon Twister Punch na mabilis na nakasuntok ang kanyang kamay na papunta sa kanyang kuya. Malapit nang tumama ang kanyang kamao ay tinitingnan lang ito ng kanyang kuya at hinawi lang ito ng kanyang kamay at sinabi sa kanya na Twin Dragon Twister pa lang daw ang alam niya. Umikot sa ere si Namung Mai sa ginawa sa kanya ng kanyang kuya na tinawag niyang atake na Bichyonasu. Bumagsak ito sa lupa at napasigaw sa sakit biglang lumiwanag ang mata ni Namung Mai at muling tumayo at sumugod na muli sa kanyang kuya. Na tinitingnan ang kamay nito na naglalabas ng enerhiya na kulay lila na isusuntok na niya sa kanyang kuya. Tinawag niya ang ginawa niyang atake na Twin Dragon Twister Transformation na mabilis na sinuntok ni Namung Mai na mabilis lang naiwasan ng kanyang kuya. Tumitig ang kanyang kuya na si Namung Il na sinasabi sa kanyang isip na pagbabago ng Twin Dragon Twister. Ito daw ay medyo nakakagulat. Inangat ang kanyang kamay na may enerhiya at umataki ng Heavenly Sword Art Fifth Stance ang kanyang kuya. Nagulat at nanlaki ang mata ni Namung Mai sa gagawing atake ng kanyang kuya. Mabilis na inihampas ni Namung Il ang kanyang kamay na may enerhiya na tinatawag niya na Lying Dragon. Tumama ito ng direkta kay Namung Mai. Nakadapa na naman si Namung Mai at ang kanyang paligid ay nawasak sa lakas ng atake ng kanyang kuya. Tinitingnan siya ni Namung Il habang siya ay nakadapa. Biglang gumalaw ang kamay ni Namung Mai at ang kuya niya ay napabuntong hininga na nakatingin sa kanya. Nakaupo na nakaluhod si Namung Mai na nakatingin sa kanyang kuya. Tinanong ng kanyang kuya si Namung Mai at sinasabi na kung handa pa bang siyang lumaban. Biglang naalala ni Namung Mai ang kanyang paghihirap upang makapasok lamang sa Snake Group. Nakangiting tumugon si Namung Mai na nagdurugo ang kanyang bibig na sinasabi na hindi daw niya alam kung paano o kailan siya susuko, Big Brother. Nakapikit na sinasabi ni Namung Il sa kanya na hindi daw niya talaga mapigilan ang pagiging matigas ang ulo nito. Kaya naman daw ay hindi na niya siya gagamitan ng dahas. Nagtatakang nakatingin si Namung Mai. Tiningnan niya si Namung Mai at sinasabi na ngunit sa isang kondisyon daw. Seryosong sinagot siya ni Namung Mai na kung ano daw yon. Sinabi ng kanyang kuya sa kanya na bilang isang vice instructor sa loob ng isang buwan, siya daw ay tuturuan si Moyongbo sa abot ng kanyang makakaya. At nagkatinginan silang dalawa at sinabi sa kanya na pagtapos daw ng isang buwan at kapag nanalo daw siya kay Moyongbo sa Marshall Battle, ay papayagan daw na niya siya na manatili sa White Military Academy. Nagulat si Namung Mai sa kanyang narinig at sinabi sa kanyang isip na kakalabanin daw niya si Moyongbo. Lumipat ang eksena sa lugar na ito kung saan ay mayroong nagaganap na pagsabog. Sinasabi ng nakamaskara na taong ito na ang kapal daw ng muka nito na ang isang katulad daw niya ay magpanggap ng kanilang leader. Pagpupunit-punitin daw niya at pagpipiraso-pirasuhin niya daw ito. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na bakit daw hindi ito naniniwala sa kanya. Nagugulat na sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na siya daw talaga ang leader ng Black Flower League na si Gui Myeondok. Sinabi naman sa kanya ng nakamaskara na si Olive na hindi daw niya alam kung sino ang nagpadala sa kanya dito, ngunit tiyak na binigyan daw siya nila ng maling impormasyon. Sinabi pa ni Olive na ang kanila daw na leader, na si Gui Myeondok ay isang napakagandang lalaki.
Nagulat si Master Gui Myeondok sa kanyang narinig at ang muka nito ay naging kakaiba. At dito na po nagtatapos ang ika-63 kabanata. Ika-64 na kabanata. Sinabi ni Master Gui Myeondok sa kanyang sarili na ito daw ay kakaiba. Hindi daw niya kailanman ipinakita ang kanyang mukha sa taong iyon. Ano daw ang pinagsasabi niya? Sinigawan ni Master Gui Myeondok si Olive at sinabi nito na huwag daw siyang magsinungaling. Hindi malang daw nga niya kilala ang mukha ni Gui Myeondok. Sinabi ng nakamaskarang si Olive na may paraan para malaman yan. Na ikaw ay peki. Mabilis na hinahabol ng nakamaskarang si Olive na sinasabi na huwag daw nitong maliitin ang kanyang kakayahang makakuha ng impormasyon. Nilagyan ni Olive ang kanyang kamay ng enerhiya at inatak niya si Master Gui Myeondok na inikutan lang niya ito upang iwasan ang atake ni Olive. At nang hindi tumama ay isang malaking pagsabog mula sa baba ang makikita. Sinabi sa isip ni Olive na medyo mabilis daw siya. May kinuha sa kanyang gilid sa looban ng kanyang damit si Olive at sinabi niya sa kanyang isip na subukan daw naman niyang iwasan ito. Nagulat si Master Gui Myeondok nang makita niya ang gagawin ni Olive. Isang barya ang inipit sa kanyang daliri na nilagyan niya ng enerhiya. Pinitik na ni Olive ang barya patungo kay Master Gui Myeondok at tinatawag niya itong bullet coin spirit technique. Tinitingnan ni Master Gui Myeondok ang bullet coin na malapit nang tumama sa kanya. Malakas na pagsabog ang makikita na nailagan pala ni Master Gui Myeondok na nilingon pa niya ang pagsabog. Paglingon ni Master Gui Myeondok ay 3 bullet coin ang malapit nang tumama sa kanyang muka. Mabilis na naiwasan ni Master Gui Myeondok ang 3 bullet coin na itinira ni Olive sa kanya. Naglabas ng maraming barya si Olive sa kanyang palad at sinabi na tingnan daw nila kung hanggang kailan niya maiiwasan ang mga ito. Sinabi pa niya na mayroon daw siyang sapat na pera para dito. Makikita ang kakaibang muka ni Master Gui Myeondok na sinisigaw na sinasabi na itigil na daw niya ang pagkukunwari. Cheap bastard. Ang mga barya daw na kanyang itinatapon ay binibilang niya ngayon. Sinabi sa isip ni Olive na paano daw niya nalaman iyon. Nakapatong sa bubungan si Olive at sinasabi nito kay Master Gui Myeondok na mas marami daw siyang impormasyon tungkol sa kanya kaysa sa inaakala niya. Isinabi pa niya kay Master Gui Myeondok habang ang mga barya na hinagis niya ay nakabaon sa bubungan na sino daw ba talaga siya. Beggar sect daw ba siya? Kung hindi daw, ano daw siya? Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na ilang beses daw ba nitong itatanong. Naglabas ng enerhiya si Master Gui Myeondok at sinabi nito kay Olive na kalimutan na lang daw niya ang sinabi niya. Pipilitin na lang daw niyang maniwala siya sa kanya. Nagulat si Olive sa kanyang naramdaman at habang nagpapalabas ng enerhiya si Master Gui Myeondok ay sinabi sa kanyang isip na ang enerhiya daw na ito. Marahil daw ito ang origin reversal technique ng kanilang leader. Ito daw ay napaka-imposible. Makikita ang kamay ni Master Gui Myeondok na nag-iipon na ng maraming enerhiya at biglang tumalon si Olive sa bubungan para atakehin si Master Gui Myeondok. Nasa ere si Olive at ang enerhiya sa kamay ni Master Gui Myeondok ay palakas ng palakas. Ngumiti ng kakaiba si Master Gui Myeondok at sinabi na tingnan na lang daw niya pagkatapos niyang talunin siya. Pagkatapos ay 2 daliri na may enerhiya ang kanyang iginalaw pahalang. Nagulat si Olive nang makita niya na paparating na sa kanya ang enerhiya na ibinato ni Master Gui Myeondok. Nahati sa 2 ang katawan ni Olive nang tamaan ng enerhiya ito. Makikita ang anino ni Olive na nahati pati na ang bahay sa likod ay nahati rin sa lakas ng enerhiya na ginawa ni Master Gui Myeondok. Bumagsak sa lupa si Olive na nakadapa at putol ang katawan. Si Master Gui Myeondok ay nakapatong sa taas ng pader na tinitingnan si Olive. Tinitigan at sinabi nito kay Olive na itigil na daw niya ang pagkukunwari at siya ay tumayo na. Lumiwanag ang mata ni Olive at gumawa ng atake kay Master Gui Myeondok na madali lang niyang hinarang ng kanyang kamay. Makikita ang 2 na nakatingin sa isa't isa. Tumayo na si Olive at sinabi na alam pa daw niya ang turtle breathing technique. At ang enerhiyang inatak daw niya sa kanya ay ang origin reversal technique. Ang naputol palang mga paa ni Olive ay hindi totoo. Nagtanggal ng maskara si Olive at tumitig kay Master Gui Myeondok at sinabi na siya daw ba talaga ang kanilang leader.
Makikita na bilog ang buwan, lumipat na sila ng lugar at si Master Gui Myeondok ay nakaupo sa malaking bato. Sa likod nito ay tinitingnan siya ni Olive. Lumingon si Master Gui Myeondok at sinabi kay Olive na bakit daw ito ay masyadong matagal dumating. Nakangiting sinabi ni Olive na siya daw ay nagdala ng karni at alak. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na ito daw ay matagal dumating dahil daw ang mga barya na itinapon niya kanina ay pinulot pa niya. Nagulat si Olive at sinabi kay Master Gui Myeondok na sinusundan daw ba niya siya. At sinabi na lang nito na siya daw talaga ang kanilang leader. Iniaabot na ang alak kay Master Gui Myeondok at sinabi ni Olive na ano daw ang nangyari. Napakalakas at maaasahan daw niya noon. Pinupunasan ang kanyang labi at sinabi sa kanya ni Master na nakaraan na lang ang lahat. Sinabi pa sa kanya ni Olive na hindi daw ba niya tinanggal ang kanya maskara dahil ganito daw ang muka niya. Tumugon si Master Gui Myeondok na hindi naman daw. Tinanong na sinabi ni Olive na siya din daw ba ang nagpakalat na ang gwapo daw niya talaga. Nakaupo ang dalawa malapit sa bangin at sinabi ni Master Gui Myeondok na hindi nga daw siya iyon. Tiningnan at sinabi pa niya na saan daw niya narinig ang chismis na yan? Siya daw ang may hawak ng impormasyon ng Black Flower League. Paano daw siya maniniwala sa pekeng chismis na yon? Nahihiyang humawak sa ulo at tumugon si Olive na yon daw ba? Yon daw ay dahil sa Black Plum Blossom na sinasabi na ikaw daw ay aksidente na nakita ang iyong muka. Ipinakita ang larawan na iginuhit na nagsasabi na ito daw ang kanyang muka. Sinabi pa niya na mukhang kailangan na niyang wasakin ang larawan na ito. Sabay na uminom ng alak ang dalawa. Pagkatapos ay tumingin sa langit at sinabi ni Olive na bakit daw niya pinuntahan siya. Akala niya ay nawalan na sila ng koneksyon sa kanya para sa ikakabuti daw ba nila. Sinabi naman ni Master Gui Myeondok na bilang pinuno ng Black Cassia Flowers ay dapat alam daw niya kung ano ang ginagawa ng ibang miyembro, di ba? Nakapikit na tumugon si Olive na ang ibang miyembro daw ba kamo. Ito daw ba ay dahil sa malagim na pangyayari sa ibang pamilya? Ipinakita ang nangyari kung saan sa likod ng pinatay na pinuno na ito ay may nakasulat na andito si Gui Myeondok. Sinabi ni Master Gui Myeondok na balita daw niya na may peking Gui Myeondok na ginagaya daw siya. Kailangan daw niya na hanapin ang taong iyon. Tumayo na si Master Gui Myeondok na nakangiti at sinabi ni Olive sa kanya na leader, alam mo ba na? Wala daw silang sama ng loob sa pag-iwan niya sa kanila. Tumingin at tumugon si Master Gui Myeondok na alam daw naman niya yon dahil yon daw ang kanyang pagkatao. Sinabi sa kanya ni Olive na ngunit gawin nating malinaw ang isang bagay na ito. Noong miyembro daw siya ng Black Flower League, natural na tumulong daw siya sa kanya, pero ngayon hindi na daw siya miyembro ng Black Flower League. Ngumiti si Olive at sinabi na kaya naman daw kung gagamitin daw niya siya kailangan daw niyang magbigay ng pera sa kanya. Suminyas ito kay Master Gui Myeondok ng pera. At dito na nagtatapos ika-64 na kabanata.